At ang paksa na natalakay natin, hindi ko matandaan kung anong page. Iwan ko kung meron sa inyo dyan nakapag-note. Kung saan tayo huminto noong nakaraan. Page 24 ba? 23 po, Ustads. 23? Opo. Mas alat niya siya. Pero nakapagsimula ka na po. Mesa. Okay. I-share muna natin, inshallah. Tama, yan yung ano natin? Opo, dyan na po. Pero naka-start na po kayo dyan. اليوم أكملت لكم دينكم. I think ito tapos na ito. أصبح التشريع بهذا الكمال شامل مناسبا لحاجة الأمة. Yung last po, yung yung sinabi nyo na ang mga batas nila ay temporary lang. So, Yun. Opo. Okay. Dito yun. شامل مناسبا لهذا التشريع لحاجة الكتاب. مؤقتا. Okay. كانت بئسة الأنبياء عليه السلام خاصة لأقوامهم. Ang mga naunang propeta, kapag inuutusan sila ng Allah o kaya ginagawa silang mensahero, yun ay para lamang sa kanilang nasasakupan. Para lamang sa kanilang community. Liaqwamihim. Khassa liaqwamihim. Doon lamang. Wabittali, fahum yahmiluna ma'ahum tashri'an yatanasab ma'al qawm alladina yab'athuna ilayhim. At pangalawa, sabi niya, ang mga batas na yon ay bumabagay lamang doon sa community na kanilang pinanggalingan. At hindi yun bumabagay sa ibang community. Ganon yung mga batas dala-dala ng mga naunang propeta bago ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya yung mga anbiya na tinatawag. Klaro yung sound, inshallah. Alhamdulillah, Ustads. Opo. Okay. So, yun po ang batas na dala-dala ng mga naunang propeta bago dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mayroon silang batas, galing din sa Allah yon. Hindi yun batas galing sa tao, kundi galing din sa Allah. Kaya nga tinawag sila mga anbiya. Sila ay mga propeta. Ngunit ang batas nila ay umaakma lamang doon sa kaum, doon sa community o kaya village na kung saan sila ay naninirahan. At yung mga batas na yon ay hindi tumutugma o kaya hindi angkop sa mga ibang lugar. Fahuwa tashri' muaqqat bizaman wa makan. At ang batas na ito ay temporary. Muaqqat. Temporary according sa panahon at lugar. Temporary according sa panahon at lugar. لا يلبث أن يدخل عليه التعديل من النبي اللاحق له وقفا للبيئة الجديدة.
Okay? At hindi ito nasusundan ng anuman pagbabago doon sa mga susunod na propeta na susunod sa kanya. Hindi siya nasusundan ng anumang pagbabago. Amma bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kanat 'ammah. Ngunit ang pagpapadala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kanat 'ammah. Ang pagpapadala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, number 1, 'ammah siya. Pangkalahatan, universal ang pagpapadala sa kanya. Tumutugma siya saan? Sa panahon at tumutugma din siya sa lugar. Isipin ninyo mga kapatid sa Islam, ang batas dala-dala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simula 1400 years ago. Ilang henerasyon na ang dumaan. Ngunit ang mga batas na yon ay tumutugma siya sa lahat ng panahon. Ilang lugar na ang nabago, ilang panahon na ang nagbago, pero ang batas ng Quran at ang batas ng Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon ay tumutugma at angkop. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan hindi naging hadlang para sa atin sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon. Ganon din sa unang panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya yung pagpapadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi din naging hadlang. Ang pagdarasal ng 5 beses hindi naging hadlang at walang nagbago sa panahon sa lugar. Ganon din yung pagsasagawa ng Hajj, hindi din naging hadlang at walang nabago. Ganyan ka-universal ang dala-dalang mensahe ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa magunaw ang mundo na ito ay tumutugma at umaangkop siya sa panahon at lugar. Wa kana tashri' alladhi ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam munasiban. At ang batas na dala-dala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tugma at angkop ma'aman ba'atha ilayhim doon sa mga lugar na kung saan siya ay ipinadala. Umaangkop sa panahon nila at umaangkop din sa panahon natin ngayon. Yan yung pagiging universality ng batas o kaya mga sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala, dala-dala ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa pa mga kapatid sa Islam, sabi niya, pahuwa tashri' kamil. Ang batas dala-dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tawag sa kanya ay tashri' kamil. Kumplitong batas. Wala na tayong hahanapin pa. Dahil kumplito na siya. Hindi na natin kailangan ang iba pang mga batas na galing o kaya labag o kaya labas ng batas dala-dala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Bagkus, ang mga batas na ito ay maraming mga bansa sa mundo, dito sila kumuha ng batas sa kanilang pamumuno. Dito sa Islam, sa Quran. Sa Amerika,
Isa sa mga pinagkunan nila ng batas sa kanilang bansa ay ang Quran, ay ang batas ng Islam. Okay? Pagpapatupad ng death penalty, yan ay batas ng Islam. Para masugpo ang krimen. Ang patunay na ang Quran o kaya ang batas dala-dala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumpletong batas. Ang Allah mismo ang nagsabi, mga kapatid, sa loob ng Quran. Sabi ng Allah, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Subhanallah. Itong aya na ito, mga kapatid, nagpapatunay na kumpleto nga ang batas dala-dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi na natin kailangan mangupya ng batas sa ibang mga relihiyon. Kundi ang relihiyon natin ay kumpleto na. Saan ba tayo makakita ng relihiyon? Pati pagpasok natin sa loob ng CR, nandoon yung batas. Paglabas natin sa loob ng CR, nandoon yung batas. Ang pagpasok at ang paglabas natin sa loob ng CR, kaya sa loob ng banyo, yan ang pinakamababang uri ng pamumuhay ng tao dahil magtatapon siya ng dumi niya. Pero sa kabila noon, nandoon pa rin ang batas ng Islam. So ibig sabihin, kumpleto. Kapag ganyan, kababa na ng uri ng galaw ng tao sa mundo, ay nandoon pa rin yung batas ng Islam. Paano na kaya sa mga bagay na malaki? Paano na kaya sa mga bagay na anong tawag diyan? Na mataas ang antas, halimbawa, sa ating pamumuhay. So, ibig sabihin, nandoon ang batas ng Islam. Itong aya na ito, bumaba siya sa Arafah. At sabi ng mga scholar, ito na yung kahuli-hulihang aya. Pero khilaf ang mga ulama natin dito sa aya kung ito na ba talaga ang kahuli-hulihang aya ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang aya na ito ay bumaba siya sa Arafah. Alam natin kung saan yung Arafah. Ang Arafah matatagpuan natin saan? Sa Madina o sa Makkah? Brother Abdurrahman. Assalamualaikum Ustaz. Sa Makkah po. Okay. Ang Arafah matatagpuan natin sa Makkah, hindi sa Madina. Minsan yung iba nalilito. Kala nila yung Arafah sa Madina. Ang nasa Madina ay ang Uhud. Jabal Uhud, na kung saan naganap yung sagupaan sa pagitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga Quraysh. Sa pangunguna ni Khalid bin Walid. So, ang aya na ito, sabi ng Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, sabi ng Allah, kinumpleto ko na para sa inyo ang inyong relihiyon. Subhanallah. Kumpleto na ang relihiyon natin. Kumpleto na ang batas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kaya, sabi ng mga scholar, itong aya na ito na yung katapusan na aya na revealed sa propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagkahulugan ng aya.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, kumpleto. Kinumpleto ko na. Ibig sabihin, wala nang bababa pa na ibang aya dahil kumpleto na. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. At kinumpleto ko na rin sa inyo ang aking mga biyaya, ang aking mga provision, ni'ma, ang aking blessings sa inyo. Kinumpleto na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakum al-islama dina. At kinalugdan ko na rin para sa inyo ang Islam na maging inyong relihiyon. Kinalugdan ng Allah para sa atin ang Islam para maging ating relihiyon. Subhanallah. So yan, mga kapatid sa Islam, ang patunay. Patunay rin ito na ang Islam siya lamang ang natatanging relihiyon nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito lamang ang tanging relihiyon kinalugdan ng Allah. Kaya ang lahat ng mga relihiyon nag-i-exist sa mundo na ito ay pawang mga ano bang term sa Tagalog? Huwad po. Pawang mga huwad na relihiyon lamang. Okay? Dahil mismo ang Allah ang nagpatunay. Kaya, Masya Allah mga kapatid, tayo ay mapalad. Ipinakita sa atin ng Allah ang Islam bago pa man tayo bawian ng buhay. Kaya ingatan natin ang pagka-Muslim natin. Ingatan natin ang Islam kinalugdan ng Allah para sa atin. Huwag tayo maging dahilan para masira ang Islam ng dahil sa atin. Huwag tayo maging dahilan para kutyain ng mga hindi Muslim ang Islam ng dahil sa atin. Bagkus, dapat bilang isang Muslim, bilang isang talibul ilm, dapat magiging gabay tayo para sa sangkatauhan at maging sanhi tayo na makita nila ang Islam. At maging sanhi tayo para maging ilaw sa ating mga tahanan, sa ating mga community, sa ating lipunan. Hindi dapat natin ikahiya ang Islam. Bakit natin ikakahiya? Ang Allah mismo ang naggaranti sa atin na kinalugdan niya ito. Kaya mga kapatid, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magiging matatag lagi sa pagsabuhay natin ng Islam. Sikapin natin unti-unti isabuhay ang Islam sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak, at sa ating mga kasalamuha. Naisin natin para sa kanila ang ilaw. Naisin natin para sa kanila ang liwanag na tinatamasa natin ngayon, na ito rin ang magiging liwanag natin sa loob ng ating mga libingan. Iparating natin ang Islam at huwag natin ito ikahiya, mga kapatid. Maraming mga Muslim ngayon, Allahul Musta'an, ginagawa nila ang katuruan ng Islam parang fashion lamang. Ang paghihijab nila ay fashion. Ang kanilang mga akhlaqiyat, wasulukiyat, fashion. Kanilang mga pag-uugali, puro fashion. Ang kanilang mga galaw, kilos, pananalita, fashion. So kaya mga kapatid sa Islam, subhanallah, sino ang mga ngalaga ng Islam na ito pinagkaloob sa atin ng Allah? Walang iba kundi tayo mga Muslim, lalo na mga tulabul ilm. Naisin natin sa mga
kapwa natin, kababayan natin, hindi Muslim, na masilayan man lang nilang Islam, maiparating man lang natin ang Islam sa kanila. Ipakita natin ang tunay na katuruan at hindi ang kabaliktaran nito. وأصبح هذا التشريع بهذا الكمال شامل مناسبا لحاجة الأمة أيا كان موقعها. Sabi niya, ang batas na ito, dahil sa pagiging universality ng batas ng Islam at tumutugma sa pangangailangan ng umma, ano man ang kalagayan niya. Okay? Tumutugma lagi ang batas ng Islam sa umma, ano man ang kalagayan niya, dahil sa pagiging universality ng batas na ito, mga kapatid. Haythu la hajata ba'da dhalika ila tashri' jadid. Na kung saan hindi na kinakailangan after ng Islam, after ng Quran, after ng Sunnah, hindi na kinakailangan ang bagong batas, mga kapatid. Tashri' jadid, yung bagong batas upang punuan ang pagkukulang nito. Hindi na natin kailangan yun dahil kompleto na nga ang batas ng Islam. Wala hajata ila bi'sati nabi akhar ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. At ganun na rin, hindi din kinakailangan na magpadala pa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong propeta after ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga tao na nag-aangkin na sila ay mga propeta, yun ay pawang kasinungalingan, mga kapatid. Dahil ang umma na ito ay hindi na nangangailangan ng panibagong propeta. Bagkus ang batas ay kumplito na. Ang tashri' o kaya ang batas ay akma na sa lahat ng panahon. Akma na siya sa lahat ng lugar at bumabagay na rin siya sa lahat ng pangangailangan ng tao. Okay na po, klaro na inshallah. Number 2. وَإِنْقِطَاعِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ لَا يَعْنِي إِنْقِطَاعِ الدَّعْوَةِ. Ito, mga kapatid sa Islam, ang matindi. Ito yung matindi. Pakinggan ninyo. Sabi niya, ang pagkaputol ng revelasyon, dahil wala ng propeta, wala ng revelasyon, di ba? So ang pagkaputol noon, iwan ko kung tama yung Tagalog, pagkaputol ng, ang napuputol, mga kahoy lang, di ba? Pagkahinto. Okay. Ang pagkahinto ng wahi. Pero ang ibig sabihin ng inqita, pwede yung pagkaputol, inqita, ibig sabihin na putol. Pero pagkahinto, pwede rin siya. Bumabagay dito sa Natigil. pagtigil, yon. Pagtigil. Okay, ang pagtigil ng revelasyon, war risala, at yung mensahe, dahil wala ng propeta, natigil ng revelasyon at natigil na rin yung mensahe. La ya'ni inqita'id da'wah. Hindi nangangahulugan na huminto na rin ang da'wah o kaya yung pag-aanyaya natin sa mga tao sa Islam. So, ibig sabihin, ang da'wah continuous. Hindi dahil na wala ng risala, wala ng revelasyon, bababa, wala na yung da'wah.
So ang da'wa ila yaumil qiyamah. Ang da'wa continuous. Balid da'watu ila Allah madiya ila yaumiddin. Bagkus sabi niya, ang pagtawag natin sa mga tao tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala mananatili hanggang sa yaumul qiyamah. Subhanallah. So ito mga kapatid sa Islam ang challenge sa atin. Ito yung challenge. Yung mga naging kasalamuha kaya natin sa ating mga opisina, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga naging kaibigan. Naibubulong ba natin sa kanila kahit papaano ang Islam? O naipaparating kaya natin sa kanila ang mensahe ng Islam? Natatawag kaya natin sila na imbitahan natin makinig tungkol sa pananampalataya? O kaya nagsipag bingi-bingihan na lang tayo? O kaya nagsipag bulag-bulagan na lang tayo? Hindi man natin sila naanyayahan, hindi man natin sila naimbita sa Islam. Ito mga kapatid, ang tungkulin natin na naka sa balikat natin. Ano bang Tagalog? Nakapasan. Ha? Nakapasan. Nakapasan sa ating mga balikat. Okay? Ito yung subhanallah. Kung titingnan natin mga kapatid sa Islam, ang sipag ng mga hindi Muslim sa kanilang pag-aanyaya sa kanilang relihiyon, napakasipag nila magda'wa tungo sa pagkaligaw ng mga tao. Pagkaligaw yun. Aanyayahan nila ang mga tao tungo sa pagkaligaw. Tayo bilang ang relihiyon natin ay Islam, ang liwanag ng Allah ay sa Islam, nararapat lamang dudublihin natin ang sipag natin sa pag-aanyaya sa mga tao upang sa ganon maahon sila sa kadiliman ng kamangmangan, kadiliman ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kadiliman sa pagsamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan tungo sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala at tungo sa landas ng Islam mga kapatid. Yan yung wadipa. Yan lamang ang natatanging trabaho na iniwan sa atin ng mga propeta. Ad-da'watu ila Allah, ang pagtawag natin sa mga tao tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang da'wa ay wadifatul anbiya. Ang da'wa ay trabaho lamang ito ng mga propeta. Kaya ang mga tulabul ilm, sila yung magmamana ng mga trabaho na ito, trabaho ng mga propeta, na kung saan sila yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam na tao sa balat ng lupa, mga kapatid. Tapos, tayo yung nag-inherit ng ganitong uri ng marangal na trabaho o kaya marangal na tungkulin natin sa ating relihiyon. Pero tandaan natin mga kapatid, sa pag-aanyaya natin sa mga tao sa Islam, mayroon tayong tinatawag na principle na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na sinabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Prinsipyo, tinuro sa atin ng Islam kung paano natin tatawagin ang mga tao sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi nila kamuhian ng Islam bagkus sila ay mapapalapit sa Allah at sa relihiyon na ito. Sabi ng Allah, ud'u ila sabili rabbik,
O Muhammad, tawagin mo ang mga tao sa landas ng Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ng may wisdom. Ng may wisdom, mga kapatid. Kapag ang pagtawag natin sa mga tao walang wisdom, ibig sabihin nakalabas tayo sa prinsipyo. Nakalabas tayo saan? Sa prinsipyo na tinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang gusto ng Allah, kapag tinawag natin ng mga tao ay kasama o kaya kakambal ang tinatawag na wisdom. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah, at bigyan mo sila ng magandang salita. Hindi yung pagmumura yung maririnig ng mga tao. Hindi yung panlalait ang maririnig ng mga tao. Ang maririnig nila, mau'idah hasanah. Anong ibig sabihin ng mau'idah hasanah? Mga mabubuting aral. Mga magagandang advice. Mga magagandang pangaral. Yan ang gusto ng Allah. Wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. At makipagtalakayan kayo sa pinakamainam na pamamaraan. Hindi yung pangungutya. Hindi yung i-degrade ninyo yung tao. Hindi yung lalaitin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi yung lalaitin ninyo ang kanilang mga sinasamba. Hindi yung mumurahin ninyo sila. Hindi yung aapakan ninyo yung pagkatao nila dahil sa kala natin sila ay nasa maling paniniwala. Hindi yun ang turo ng Islam sa atin. Ang turo sa atin, mau'idatil bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, mga kapatid. Kaya napakainam na prinsipyo yan. Kapag gusto natin tahakin ang landas ng pagdada'wa, dapat tayo ay maging liwanag at hindi tayo magiging dilim para sa mga tao. At dapat tayo ay magiging mahinahon at hindi tayo mabagsik. At hindi tayo maangas. Dahil akala natin na sa totoo na tayo, kaya nag-uugali yung iba ng may pagkaangas o kaya may pagdidegrade sa pagkatao ng kapwa niyang tao. Hindi yun ang tamang pamamaraan, mga kapatid. وَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ صِيَانَةُ هَذَا الدِّينِ بِأَمْرَيْنِ. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang relihiyong Islam, ginarantihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam sa dalawang bagay. Ginarantyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam sa dalawang bagay. Number 1, hifdhullah subhanahu wa ta'ala al-Quran al-Karim min tabdil wal naqs wal ziyada o tahrif. Ito, mga kapatid sa Islam. Number 1, pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ano? Ang Quran. Pinangalagaan niya ang Quran mula saan? Number 1. Pinangalagaan niya ang Quran at tabdil. Yung mapalitan. Okay? Pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran mula sa mapalitan ito. One naqs, at mabawasan man lang ang katuruan. Waziyada, o madagdagan siya. Wat tahrif, at yung ang tahrif parang maumit. Anong umit sa Tagalog? Mabura po. Oh,
maalis o kaya mabura. Ha? So, yan, 4. Kaya ang Quran, kailanman hindi mangyayari sa kanya ang mapalitan siya. Hindi mangyayari sa kanya ang mabawasan ng katuruan. Hindi mangyayari sa kanya ang madagdagan ang katuruan at yung totally mawala ang katuruan ng Islam. Hindi kailanman magaganap yun at hindi mangyayari hanggang sa magunaw ang mundo. Tingnan na lamang natin mga kapatid, simula 1400 years ago, ni isang tuldok ng Quran ay walang nabago. Bakit? Susunugin man ang Quran, napakaraming mga kamusliman, mga maliliit pa yung iba, na sa ulado nila ang Quran, litra por litra. Cover to cover, sa ulado ang Quran, kaya hindi kailanman mangyayari ang pagbabago sa Quran. Ganyan pinotektahan ng Allah ang kanyang kasulatan, ang Quran. Ito ay kabaliktaran sa mga kasulatan ng mga ahlul kitab. Kaya yung mga nagkiklaim na sila ay mga makajus din, na nakailang beses na nandyan na yung revised version, nandyan yung new version, nandyan pa yung mga, iwan ko kung ano pang mga version. Ang Quran, walang new version. Yan lamang natatanging kasulatan o kaya kapahayagan na hindi maaaring maganap sa kanya ang mga nabanggit. Bakit? Mismo ang Allah ang nagsabi. Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sabi ng Allah, kami ang nagpababa ng dhikra. Anong ibig sabihin ng dhikra? Quran. Quran, Ustad. Ang tafsir ng dhikra ay Quran. Okay? Kaya, bakit kailangan natin ng tafsir? Kasi pag binigyan natin yan ng literal na meaning, iba yung kahulugan. Pero, ang tafsir niya ay Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra. Sabi ng Allah, tunay na kami ang nagpababa ng Quran, wa inna lahu lahafidhun. At kami rin ang mga ngalaga sa kanya. Ibig sabihin, protektado ng Allah ang Quran. Wala tayong pangangamba mula sa mabawasan ito. Wala tayong pangangamba na ito ay mabura. Wala tayong pangangamba na ito ay madagdagan. Bagkus, ang Allah mismo ang naggarantya na ang Quran ay mananatiling walang dagdag, walang bawas at hindi mawawala sa balat ng lupa. Yan ay matatagpuan natin sa Surah Al-Hijr, aya rakam 9. Hadhihi al-aya maktuba. Hadhihi al-aya kutibat fi as-surah Al-Hijr, aya rakam 9. طيب يا طلبة العلم، وآخر شيء ang panghuli mga kapatid. Sabi niya dito sa dalawa na tinutukoy kanina, ito bi amrain. An Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ta'ifatan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tazalu qa'imatan 'ala al-haqq kama ja'a fil ahadith as-sahihah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niya ang ta'ifa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Grupo mula sa mga umma ng Propeta Muhammad. Hindi lahat ng umma, grupo. Dahil ang umma na ito ay mahati into 73 division.
Madidivide siya into 73 division. Isang division lang ang makakapasok sa paraiso. Sino yon? Yung pinanghawakan nila ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito na yon, yung ja'ala ta'ifatan. Mayroong grupo sa umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazal qa'imatan 'alal haqq. Sila yung pinanghahawakan nila ang katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Yung Quran at Sunnah. Kama ja'a fil hadith as-sahiha. Katulad ng nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith sahih. Isang pamamaraan mapanatili ang katuruan ng Islam ay ang pagpapangalaga ng Allah sa Quran. Pangalawa, kabilang din doon yung isa sa mga grupo ng umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila yung pinanghawakan nila ang Quran at Sunnah. Isa yun sa pamamaraan ng Allah para manatili ang pagpapangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Likay yakunu manhaj hadhihi at-ta'ifa fil haya, at ito yung magiging manhaj, sistema ng grupo na ito sa kanilang pamumuhay, sa kanilang kaalaman, sa kanilang pagsasabuhay. Okay? Ano yung magiging manhaj? Ano yung magiging sistema ng kanilang pamumuhay bilang isang Muslim? Ang sistema nila ay ang Quran at Sunnah. Sa kanilang buhay, sa kanilang kaalaman, at sa kanilang gawa. Uswatun daimatun. Sila yung magiging magandang uswa, magandang salamin ng kamusliman. Wada'an likulli yunshidul haq wa yastadi binuril Islam. At sila yung nagdadala ng liwanag ng katotohanan at nurul Islam, at yung liwanag ng Islam. Okay? At ang patunay, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito yung hadith na naririnig na rin natin, nababasa na rin natin, at napag-aralan na rin natin siguro. Kala sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mananatili ang grupo mula sa aking ummah dhahirina 'alal haqq. Sila yung pinanghawakan nila ang katotohanan. Subhanallah. Pinanghawakan nila ang katotohanan. La yadurruhum man khadalahum. Hindi sila la yadurruhum man khadalahum. Hindi sila maaapektuhan ng sinuman manglalait sa kanila, o kaya sinuman anong tawag diyan? Manlalait sa kanila, o kaya maninira sa kanila. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Hanggang sa dumating ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nananatiling matatag sa paghawak nila sa katotohanan, ang Quran at ang Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At hanggang dito na lamang mga kapatid sa Islam, lumagpas tayo ng 5 minuto. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap, at naway isulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang kabutihan sa araw na ito, araw ng Friday. At naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang tayo ng Allah sa mga taong panghahawakan nila ang katotohanan, ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi sila maapektuhan ng kahit anong paninira at kahit anong panlalait ng mga taong mapanlait at mapanira, hanggang sa dumating
ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sila'y manatiling matatag sa katotohanan, dala-dala ng Quran at Sunnah ng mahal na sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang araw na ito, araw ng Friday, mayroon tayong dua, mayroon portion. Sabi ng mga ulama, between Asar and Maghrib prayer, mayroon dyan portion sa oras na yan na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin. Kaya damihan natin ang ating panalangin sa pagitan ng dalawang dasal na yan. At paramihin din natin ang salawat natin sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang araw ng Friday ay ipinag-uutos sa atin na paramihin ang pagsasalawat natin sa ating mahal na sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.